Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is June 24, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Mirasol Budget Hotel rooms. Dito yan sa may Kadidang de Amor Street, Pembo, Taguig. At dadalhin po natin yan sa may 9th Avenue, corner ng McKinley Parkway, Fort Bonifacio, Taguig po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Ayan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. So dito tayo sa may mga masisikip na kalsada, bandang Pembo, Taguig. Halos lahat naman dito Taguig, ikutan, masisikip kalsada. Halos hindi naman lahat. Kasi ito, nagpapasikip mga nakaparkisik. Kaya yan talaga nagpapasikip sa kalsada. In 40 meters, turn right. In 40 meters, turn right, then you will arrive at your destination. Bilisan naman. Okay na po. Huh? Picture? Yeah, picture. It's camera. In 100 meters, turn right onto Sapagita Street. Right. Yeah. Sabi mo. Ay, gusto niya maglaro. Kasi yung palag activity niya. Doon siya, ayaw niya yun. Kukulo. Kaya naman. Mali nga eh, binigay sa delivery. Sabi ko, dakdak mo din na.
first traffic light. Then, at the second traffic light, turn right. In 100 meters, turn right at the traffic light. Continue for 400 meters, then keep left at the corner towards Calyard Avenue, 11. Yung Pilipino minsan kahit na yung term na Bisaya, ng mga Bisaya, term ng mga Ilocano, sasama yan sa lingwahe ng Pilipino. And meron din tayo tinatawag na Pilipino, yung mga na-artig sa ating lingwahe ng mga salitang Ingles, Pilipino na rin ang tawag dyan. Parte yan ng lingwahe ng Pilipino. Pero definitely ang intention is to make everything more accessible to everyone. So, isa sa lingwahe ng Pilipinas yung Pilipino. Yung kahit naman sa mga court records, hindi rin ako pinagpagtawa ng Pilipino, although usually English yung ginagamit. Continue straight at this traffic light. Dahilan sa hindi naman ito extremely legal ang impeachment process ay constitutional, political, and legal. No? Ibig sabihin, malinaw na kahit na ordinary tao, dapat ay sa ligang batas, hindi dapat yan very technical. Kaya sa akin palagay kahit na hindi abogado, pwedeng maging presiding officer ng impeachment trial. So yun lang yun. Dapat lang na maging accessible sa publiko itong mga bagay, mga subdivision na kahit na sino pa pati. Okay. Pangalawang manifestation yata nila ay yung payagan, yung private lawyers ng House Prosecution Panel na makapagtanong sa testigo, Attorney Dino. So, pwede ba yun? Kasi di ba ang sinasabi mga private lawyers, ay sa likod lang kami. Nag-a-advise lang kami kung ano ang mga legal strategy. Pero yung magtanong mismo sa testigo, pwede ba yun, Attorney Dino? Kung maalala mo noon, di ba, yung mga private lawyers na pinayagan, no? Andyan sila Ayo Bautista, if you recall, doon sa impeachment ni Renato Roque. Siya yung nag-take over after kasi mas magaling siyang litigator, di ba? Siyempre yung mga congressman ng panahon na hindi naman sila masyado nakapag-litigate. So si Ayo Bautista mismo, at siya mismo yung nagtatanong, no? So wala ko nakakitang balak kung bakit pagbabawalan yung mga private lawyers na nag-assist kung nag-enter naman sila ng appearance. At ang ibig sabihin niya, under rin naman sila ng disciplinary powers of the Senate as impeachment court, and they will be under the control and supervision of the public prosecutors. Ginawa rin naman niya kahit sa ordinaryong korte, ang nagtatanong ay private prosecutors, pero under the control and supervision of Yung pagbubukas, Attorney Dino, nung tax records, di ba? Ito yung mga... BIR box. O, sinisilyadong ng BIR box na hindi nabuksan, I think April yun, di ba? So, ngayon daw ay nais sa House Prosecution Panel na buksan na para mamarkahan na rin as evidence. O hindi pa siya isang na yung buong box markahan. Pero kasi gusto nila makita yung laman. Mamaya kasi, ay, may kailangan pa pala tayo, mga ganun. So sa akin palagay, dapat nila gusto na yan noon.
Pero naging ano lang eh, naging maingat lang talaga yung Committee on Justice, di ba? House Committee on Justice, no? Pero dapat lang kung saan na yan, kasi naging subject yan ng subpoena powers ng House of Representatives. Saka material evidence yan eh, no? And I don't see any reason why yung mga tax declarations ng public officials cannot be accessed, especially doon sa pinakasagradong mekanismo ng pananagutan ng impeachment. Di ba? Ito, sinumiti mo to eh. Sinumiti itong mga bagay na ito eh doon sa government agencies. Tapos ito yung pinaka-importanting mekanismo ng pananagutan sa saligang batas. So I really don't see why hindi dapat buksan itong mga dokumento na isinumiti naman mismo nila. Oo. Yung defense panel din, partner, parang hindi, meron silang reserved witness na tinatawag na parang hindi pa nila ni-reveal ngayon sa pre-trial brief. Eh kasi nga ginagayad Oo, so pwede ba yun? Kumbaga ilalabas mo na lang later on habang umuusad yung paglilitis. Yung surprise witness. Oo. Well, ideally, ang purpose ka ng pre-trial is to avoid those things, di ba? Kasi sa pre-trial dapat malinaw na kung ano yung kung mga bagay-bagay na ipipresenta lalo ng prosecution. Sa depensa naman, pwede naman siguro silang maglagay nga ng rebuttal witness. Kasi hindi ko maalam kung ano yung ipipresenta ng mabuti, di ba? At malinaw eh. Nakalagay lang doon yung purpose, pero hindi mo pa alam kung ano talaga yung mismong testimonya. So, usually naman pinapayagan yan at usual practice naman nagkakaroon ng rebuttal witnesses or reserve witnesses lalo na sa depensa. O lalo kung security, kung kumbaga yung gagamitin na dahilan, eh yung security, kumbaga ayaw nila ngayon pala, malaman na agad. Oo. Pwede yun, Attorney Dino. Well, pwede nga, pinapayagan yan, pero kailangan kasi i-justify ito. Tsaka anong security, di ba yung security ang pinag-uusapan, hindi dapat panghingi ng security. Di ba? Mag-request ng security sa Senate at sa impeachment court or meron naman tayong witness protection program. No? Pero hindi pwede kasi na halos lahat is reserve. Pero kung ilan lang naman yan at may sufficient na justification, pinapayagan. Pero itong mga bagay po ba na ito, siguro nasolusyonan po ba sa tingin niyo, dahil nga pala miyembro kayo ng Bantay Senado, sa tingin niyo po ba kung binuksan lang sa publiko itong pre-trial, sana hindi na kailangan hilingin na prosecution ito? Well, panawagan nga namin right from the very start, nagtataka ako kung bakit ito una sa lahat hindi bukas sa publiko. Pag may pre-trial nga sa isang korte, na ordinaryong kaso na hindi public interest, pwede nga tayo pumasok doon at manood ng pre-trial. Kasi the court is a public space. No? The courtroom is public property. And transparency is important in justice. No? Nagtataka talaga ako hanggang ngayon kung anong justification. Bakit hindi ginawang open sa publiko or sa members ng media itong pre-trial? Why is it that they are conducting pre-trial in secret, away from the prying eyes of the public? Hindi ba, meron natin ang pinag-usapan yan? Hindi ba proceedings natin yan? Hindi ba sagrado yan according sa Constitution? Kung sagrado yan, bakit tinatago sa publiko? Yung pre-trial, hindi ko talaga makita ang justification until at this point in time. Kaya nga tuloy, ang dami mga haka-haka dahil mga chismis, kinain daw ng buhay, yung depensa, kinain daw ng buhay, yung prosecution, di ba? Kaya mag-make na itong mga haka-haka at saka propaganda na nagiging success. Dahilan sa kung saan tayo access, so mag-relate na tayo sa chismis, mag-relate na lang tayo sa kung ano pa. So, malinaw ang panawagan ng Bantay Senado, right from the very Continue straight at the first traffic light. Then, in 100 meters, keep left at at the hindi dapat yan tinatago, di ba, sa publiko dahil impeachment natin ito, sagrado yan. At kung sagrado yan, lalong-lalo na dapat na nakabantay ang publiko in every part. Sa dami ng ebidensya, voluminous.